Magandang buhay! Kumusta? Nawa ang bawat isa ay handa na sa pagpapatuloy natin sa ating aralin sa araw na ito. Kunin ang iyong notebook at ballpen, umupo ng maayos upang maitala ang mga mahalagang salita na dapat tandaan para sa paghahanda natin mamaya yung ating gagawing pagtataya. Handa na ba ang bawat isa? So tayo ay magpapatuloy sa pagpapaunlad ng mga hilig at magkakaroon tayo ng balik-aral. No? Balik-aral sa 10 larangan ng hilig. So tingnan natin kung naalala pa natin ang 10 larangan ng hilig at yung tuon o focus. No? So una ay ang outdoor. So outdoor ang tawag kapag ikaw ay nasisiyahan sa mga gawaing panlabas. Nabanggit natin nung nakaraan kung ano-ano yung mga outdoor activities. No, maaring paghahalaman, ano pa, paglalaro ng basketball, ano pa, pamimingwit ng isda. Sunod naman ay ang mechanical. No, nasisiyahan sa paggamit ng mga kagamitan or yung tinatawag nating tools. No? Ikaw ay may hilig sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa inyong tahanan. No? So, tingnan natin, no? Tandaan natin. So, ano yung mga bagay na pwede natin gawin kapag mahilig tayong magbutingting? Ano yung mga profession na incline sa mechanical? Ikatlo ay computational. Nasisiyahan na gumawa gamit ang bilang o numero. No? Nabanggit natin nung nakaraang linggo yung profession na accountancy. Ano pa ba yung mga profession na merong kasama dito yung dapat magaling ka sa numbers, no? Mahilig ka sa math, no? Maaring engineering, no? Ikaapat ay scientific. Nasisiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman, pagdidisenyo at pag-imbento ng mga bagay o produkto. No? Dumadaan sa scientific study yung mga kagamitan, gamot, o pagkain, no? Masusing pag-aaral bago ito ilabas sa pamilihan o sa market. Ikalima ay ang persuasive, nakahihikayat at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao o pakikipagkaibigan. No? Magaling magsalita. No? Yung sales talk na tinatawag. Madali kang makahikayat ng tao upang ikaw ay mapabili mo sila ng iyong produkto na ibinibenta. No? Maaring ito ay insurance, pagkain, gamit sa tahanan, sa kusina. Ika-6, artistic. Nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay. No? Ika-7, literary. Nasisiyahan at nagpapahalaga sa pagbabasa at pagsusulat. Ika-8, musical. Nasisiyahan sa pakikinig o paglikha ng awit o pagtugtog ng instrumentong musical. Ika-9 na larangan ng hilig ay ang social service. Nasisiyahang tumulong sa ibang tao. At ang panghuli o ika-10 ay ang clerical. Nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. So, tandaan natin ang 10 larangan ng hilig. Handa na ba tayo sa ating gagawin? No? Sa ating isagawa ay gawain 3, paggawa ng reflection sa kwaderno. Isusulat natin yung ating sagot na sa notebook sa tanong na ito. Ano ang pakiramdam mo nang natapos mo ang gawain? May mga bago ka bang natuklasan tungkol sa iyong sarili? May mga bago ka bang natutuhan o insights?
May mga karagdagang kaalaman ka ba na nasaliksik o mga tanong tungkol sa hilig? Ang lahat ng sagot sa mga tanong na ito ay isulat mo sa iyong journal o tala-arawan o yung tinatawag nating diary. So mahalagang na isusulat ang iyong mga karanasan upang magamit mong batayan sa pagharap sa iba pang mga hamon sa darating sa buhay. Okay, so ngayon dadako na tayo sa ating pagtataya or tayahin. Kunin ang iyong notebook at isulat natin kung ano yung sagot sa pagpipili natin sa mga letra. Sa unang tanong, ang sumusunod ay nagpapakita ng katangian ng hilig maliban sa. Ulitin ko. Ang sumusunod ay nagpapakita ng katangian ng hilig maliban sa. A. Si Jamir ay laging kasama ng kanyang ama sa pinagtratrabahuhan nitong kumpanya bilang isang inhinyero. Namulat siya sa gawain ng kanyang ama at napansin niyang nagkaka-interes na rin siya sa matematika, pagguhit at pagdidisenyo. B. Nakita ni Emerlyn ang hilig ng kanyang mga kaibigan sa larong badminton. Nais siyang makasama ng madalas ang kanyang mga kaibigan kung kaya nag-aral siyang maglaro nito sa kabila ng hirap. Ginagawa nila ng madalas ang gawain na ito ng sama-sama. C. Si Sharifa ay laki sa pamilya ng mananaig. Sa murang edad, tumutulong na siya sa kanilang patahian at lumaon ay nakahiligan na niya itong gawin. Natutuwa sa kanya ang kanyang ina dahil mahusay na siyang magdisenyo ng mga damit na nagagamit nila sa kanilang negosyo. D. Masaya si Jerselyn kapag nakagagawa siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. Nang makatapos ng pag-aaral ay naging misyon na niya ang humalap ng tulong sa mga nakaangat sa buhay para sa mga nangangailangan. Nakahiligan na niya ang sumama sa mga outreach programs at relief operations. Isulat sa iyong notebook ang napiling letra ng iyong sagot. Okay, ikalawa, ano ang pinakamahalagang maitutulong ng pagkakaroon ng bagay o gawain na kinahihiligan? A. Nakapagpapasaya sa tao. B. Nakapagpapaunlad ng tiwala sa sarili. C. Nakapag-aangat ito ng katayuan sa buhay. D. Nakapagtuturo ito ng kakayahang kailangan para sa hinaharap. Isulat sa notebook ang napiling letra ng iyong sagot. Tapos na, tayo ay dadako sa ikatlong bilang. Ang sumusunod ay paraan sa pagtuklas ng hilig maliban sa. Ulitin ko. Ang sumusunod ay paraan sa pagtuklas ng hilig maliban sa. A. Suriin ang mga gawaing iniiwasang gawin. B. Siyasatin ang mga gawaing nakapagpapasigla sa iyo. C. Pagnilayan ang iyong mga libangan at paboritong gawin. D. Suriin ang pamilya at ang kinahihiligang gawin kasama ang mga ito. Piliin ang tamang sagot at isulat sa notebook. Ika-4, ang sumusunod ay ang kinahihiligang gawin ng 4 na magkakapatid. Ano-ano ang larangan ng kanilang kinahihiligan?
Si Joshua ay isang mountain climber. Sa gawain ito, ramdam niyang kaisa niya ang kalikasan. Si Jesse, nauubos ang malaking oras sa karera ng motor. Ang motor na ito ay siya ang nagdisenyo at nagsaayos. Si Jenny Lynn, palaging nasa komunidad at nagbibigay ng libreng serbisyo bilang doktor. Si Jenica, palaging nakakulong sa kanyang silid at nagpipinta ng iba't ibang larawan. A. Persuasive, outdoor, clerical, mechanical. B. Naturalist, visual, existential, intrapersonal. C. Outdoor, artistic, mechanical, social service. D. Bodily kinesthetic, naturalist, interpersonal, visual. Alin dyan sa mga nakalagay sa letrang ito, yung tumutukoy sa mga nabanggit kanina? Piliin at isulat sa notebook ang iyong sagot. Tapos na? Dadako naman tayo sa susunod na bilang. 5. Si Haji ay isang sikat na mga awit at kompositor. Ano ang larangan at tuon ng hilig ni Haji? A. Larangan, musical, tuon, tao. B. Larangan, musical, artistic, tuon, tao, idea. C. Larangan, musical, literary, tuon, tao, idea. D. Larangan, musical, literary, tuon, tao, datos, idea. Alin dyan ang tamang letra na tumutukoy kay Haji kung anong larangan ng hilig ito? At tamang tuon. Tapos na? Sulat sa notebook ang iyong sagot. 6. Ano ang kaugnayan ng hilig sa pagpili ng kursong pang-akademiko, vocational? A. Makatutulong ang pagkakaroon ng kinahihiligan upang makamit ang labis na tagumpay sa hinaharap. B. Makatutulong ang hilig upang makakuha ng trabahong makapagbibigay ng kasiyahan sa hinaharap. C. Makatutulong ang hilig upang matiyak na maipakikita ang galing sa pag-aaral upang maitaas ang antas ng pagkatuto. D. Makatutulong ang hilig upang mapili ng angkop na kursong pang-akademiko o technical, vocational. Piliin ang tamang letra at isulat sa notebook ang napili. Tapos na? Sunod na bilang. Bakit mahalagang malaman mo ang iyong mga hilig? Bakit mahalagang malaman mo ang iyong mga hilig? A. Makapagpapaunlad ito ng talento at kakayahan. B. Magbibigay kahulugan ito sa bawat pang-araw-araw na gawain. C.
C. Makatutulong ito upang matukoy ang bagay na nais mong gawin sa iyong libreng oras. At D. Palatandaan ito ng mga uri ng trabaho na magbibigay ng kasiyahan at kaganapan sa iyo bilang tao. Piliin ang tamang letra at isulat sa notebook. Ikawalo, nakita ni Liza na uso ang cross-stitching. Marami sa kanyang mga kaklase ang gumagawa nito, kaya nagpabili rin siya sa kanyang ina ng mga gamit na kakailanganin. Sinimulan niya, ngunit hindi niya natapos. Makalipas ang ilang buwan, nakita naman niya na uuso naman ang paggawa ng scrapbook, kung kaya nagpabili rin siya sa kanyang mga magulang ng mga kakailanganing gamit. Makalipas ang ilang linggo, ay nahinto na ang kanyang paggawa nito. Ano ang makatwirang gawin ni Liza? A. Kausapin ang kanyang magulang upang tulungan siyang piliin ang gustong kinahiligan. B. Ituon lamang ang kanyang atensyon sa kanyang sarili at huwag bigyang pansin ang nauuso. C. Suriin ang kanyang sarili upang mataya kung anong bagay ang kanyang ginagawa na nakapagpapasaya sa kanya. D. Humingi ng payo sa kanyang mga kaibigan upang tulungan siyang mataya kung ano talaga ang kanyang nararapat na pagtuunan ng pansin. Piliin ang letra at isulat sa iyong notebook. Ika-siyam, nakapagbibigay ito ng damdamin ng pagpapahalaga at paggalang sa sarili o pagmamalaki. Ang pangungusap na ito ay tungkol sa hilig ay A. Tama! Ito ang pinakamataas na makakamit sa pagtuklas ng hilig. B. Tama? Dahil kung hilig mo ang iyong ginagawa, magagawa mo ito ng buong sigla at husay. C. Mali. Dahil makakamit lamang ito kung ginagawa ang hilig upang tulungan ang kapwa. D. Mali. Dahil mahalagang nakaayon ang hilig sa talento, kakayahan ng tao upang makamit ang mga ito. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa iyong notebook. Tapos na? Dadako naman tayo sa susunod na bilang panghuli. Bakit mahalagang malaman ang hilig? At ito ay mapaunlad. Pangatwiranan. Isulat sa iyong notebook ang sagot nito. Dadako tayo sa ikalawang bahagi ng pagtataya. So, tukuyin ang larangan ng hilig. Una, laging handa sa pagtulong sa sakuna. Naalala niyo pa ba yung 10 larangan ng hilig? Isulat ang tamang salita o tawag sa larangan ng hilig. Ikalawa, mahilig gumamit ng computer. Ikatlo, mahilig gumawa ng tula. Ika-4, mahilig kumalkula ng mga sukat. Ika-5, mahusay mag-ayos ng entablado. Ika-6, mahusay maghikayat sa
pagpili ng produkto. Anong larangan ng hilig ito? Ikapito, nagkukumpuni ng motor. Anong larangan ulit ng hilig ito? Ikapito. Ikawalo, paghahalaman. Ikasyam, tumitipa sa gitara. Panghuli at ikasampo, tumutuklas ng bagong gamot. Tapos na. So, ang pagtataya na ating ginawa ay malalaman ang tamang sagot bukas sa follow-up natin, no? Kasama ang iyong ESP teacher. So, ngayong araw, tayo ay nagbalik-aral at ginawa natin ang paunang pagtataya at ikalawang pagtataya. Yung larangan ng hilig at tuon o focus. Nawa, tandaan natin, no, ang kahalagahan ng Aralin 3. No, huwag natin itong babaliwalain dahil magandang pundasyon ito para sa ating sarili upang makilala natin ng lubusan ano nga ba yung ating hilig, ano ba yung ating pinagkakaabalahan natin, saan natin ginagamit yung oras natin kapag wala tayong pinagkakaabalahan sa ating pag-aaral, ano yung mga saan natin ginagamit yung mga oras natin, no? Kapag malaya tayo. Okay? So, mahalaga na makilala natin yung ating sarili, matuklasan natin ano ba yung kinahihiligan natin. Gabay ito tungo sa ating bukas. So, muli, ang sabi sa ating harapan, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal mula sa aklat ng unang Korinto 16 verse 14, no? Kalakip lagi ang pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. Mga anak, tandaan natin ito at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsama sa akin sa buong Aralin 3, no? Pagpapaunlad ng iyong hilig, paalam sa inyong lahat.